Noong November 2010 ng madaling araw sa Cordova, Tennessee, ilang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa lugar. Kaya ang mga residente sa nasabing lugar ay agad na nag-ulat sa mga pulis. Pagkarating, isang katawan ng isang lalaki ang kanilang natagpuan na wala ng buhay. Ito ay kinilala bilang ang 51 taong gulang na nagngangalang si Fred. Halika, alamin natin kung sino ang pumatay sa biktima at ang higit pa patungkol sa kanyang kamatayan. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Frederick Jerome Matting Sr. o kilala sa pangalang Fred ay isinilang noong December 6, 1958. Siya ay nagmula sa Memphis, ngunit lumipat sa Cordova, Tennessee upang doon manirahan kasama ang kanyang 3 dekadang asawa na nagangalang si Patricia Matting. Ang 51 taong gulang na si Fred ay tila nasa kanya na ang lahat. Dahil meron siyang isang masayang pamilya, isang maayos na trabaho bilang isang machinist, at may mga kaibigan na natutuwa sa kanyang pagiging isang mapagbirong tao. Ngunit noong November 2, 2010, nakatanggap ang pulisya ng ilang tawag mula sa mga residente ng Cordova. Ayon sa tawag, nakarinig umano sila ng putok ng baril ng bandang alas 4:35 ng umaga. Dahil dito, agad namang rumisponde ang mga pulis sa ulat. Makalipas lang ng ilang minuto, nakarating ang mga pulis sa lugar. Agad nilang nakita ang isang lalaking nakahandusay sa kalsada na walang buhay at naliligo sa sariling dugo. Batay sa paunang pagsisiyasat, ang lalaki ay nagtamo ng sugat sa kanyang pelvic area, may maraming dugo na nagmumula sa kanyang ulo at sa ilang bahagi ng katawan, sanhi ng natamo niyang mga saksak. Sa patuloy na pagsisiyasat, nakita sa ilang lugar ng paligid na mayroong kaunting dugo sa bangketa, lupa at damo. At may ilang bakas din ng dugo na patungo sa isang kotse sa tapat ng kalye, na kung saan nakakita sila ng isang shell casing ng bala ng baril malapit sa kotse. At isa pa, mga ilang yarda lamang ang layo sa bangkay. Samantala, habang nag-iimbestiga, kinilala ang biktima bilang si Fred. Dahil nakita pa sa bulsa ang kanyang wallet na may laman ng kanyang driver's license at humigit kumulang na $400. Kaya dahil doon, isinantabi ng mga pulis ang kasong pagnanakaw. Bagkos, binigyan din nila na may taong gusto talagang pumatay sa biktima. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng biktima, ang mga pulis ay pumunta sa bahay nito na malapit lang sa pinangyarihan ng krimen. Pagkarating sa pinto, agad silang kumatok at may isang babaeng sumagot mula sa loob. At ito na nga ang asawa ni Fred na si Patricia. Nang makausap ng mga pulis si Patricia at sabihin na may naganap na krimen sa kanilang lugar, sa pagkakataon na yon, medyo nagulat ang mga pulis sa sinabi ni Patricia. Dahil ayon sa kanya, wala siyang narinig ng anumang gulo o putok ng baril kahit na nangyari ang krimen sa harapan mismo ng kanyang bahay. Matapos noon, ipinagtapat na ng mga pulis ang patungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Dahil sa kanyang narinig na balita, siya ay tila nalilito at nagtataka dahil ang buong akala umano niya na ang asawa ay nasa trabaho at nag-overtime. Kahit na nakakaramdam na may halong pagkalungkot at pagkalito, pinayagan niya ang mga pulis na pumasok sa kanyang bahay. Sa loob, pinagpatuloy ng pulisya ang pagtatanong. Tinanong siya ng mga ito kung may kaaway ba si Fred. Sumagot naman si Patricia na wala. At nang sa tingin ng mga pulis na wala silang makukuhang impormasyon mula sa asawa, lumabas sila upang magtanong sa mga kapitbahay. Batay sa mga pahayag ng mga saksing kapitbahay, nakarinig umano sila ng putok ng baril na mga bandang alas 4:35 ng umaga. At sinabi ng isang lalaking saksi na dumungaw siya sa bintana nang makarinig siya ng putok. Kaya naman nakita niya ang isang malaking lalaki na nakasuot ng dilaw na hoodie. Nakita rin niya na ang lalaki ay sumakay sa isang dark-colored Ford F-150 pickup truck at umalis na walang ilaw pagkatapos ng pagpatay, na kung saan ang pickup truck ay nakaparada sa isang bakanting bahay. Matapos makuha ang impormasyon na yon, nagpunta sila sa nasabing lugar. Sa driveway ng bahay, nakakita ang pulisya ng mantsa ng langis sa driveway.
Kaya naman agad nilang ginawa ang background check sa bakanting bahay. Dahil doon nalaman ng pulisya na ang may-ari ng bahay ay isang drug dealer sa lugar. At pagkatapos, kinausap nila ito. Ayon sa may-ari na ibinebenta niya ang bahay kaya hindi siya nagbibigay ng pahintulot sa sino man na pumunta doon. At na mga panahon ng pagpatay, siya ay nasa bahay kasama ang kanyang asawa. Batay sa pahayag ng may-ari ng bahay, ito ay nagsasabi ng totoo. Kaya naman siya ay inalis bilang pangunahing sospek sa krimen. Gayunpaman, naiwan ang isang palaisipan kung sino ang lalaking pumarada ng pickup truck sa driveway. Kinabukasan noong November 3, 2010, lumabas agad ang resulta ng autopsy ni Fred. Batay sa resulta, ang biktima ay binaril sa pelvic area, sinaksak sa ulo at leeg, sinaksak ng 4 beses sa katawan, nagkaroon ng maraming bali sa kanyang mga braso at 10 bali sa may tadyang. Kaya naniniwala ang pulisya na si Fred ay pinahirapan at pinatay sa isang kasuklam-suklam na paraan. Samantala, nakakuha naman ng mga pulis ng isang cellphone tower warrant. Kaya nakakita sila ng data ng mga numero ng telepono ng sinumang nasa loob ng 2 miles radius sa pinangyarihan ng krimen. Maliban dito, nakakuha rin sila ng mga talaan ng cellphone ni Fred. Kaya nalaman ng pulisya na may kausap itong isang babae na nakatira malapit sa panangyarihan ng krimen, mga 15 minuto ang layo. Batay sa tala, ang mga text at tawag sa telepono ay araw-araw na nangyayari, kaya ito ay malinaw na nagpapakita ng isang relasyon. Nakausap ng mga pulis ang babaeng ito at sa huli, inamin nito na sila ni Fred ay may relasyon. Ngunit ang babae ay may asawa rin, kaya naisip ng mga pulis na baka nalaman ng asawa ng babae ang kanilang relasyon, kaya maaaring ito ang pumatay kay Fred. Gayunpaman, ang asawa ng babae ay nasa trabaho sa oras ng pagpatay. Matapos ang masusing pag-iimbestiga sa babae at sa kanyang asawa, ang dalawa ay kapwa inalis bilang mga sospek. Makalipas ang 7 araw noong November 9, 2010, nagduda ang mga pulis kay Patricia. Dahil hindi man lang ito tumawag o nagtanong muli patungkol sa kaso ng asawa na tila siya ay walang pakialam. Kaya noong December 1, 2010, muling kinausap ng pulisya si Patricia. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Patricia na alam niyang may ibang karelasyon si Fred. Ito ay nang makita niya ang mga text messages at tawag sa telepono ni Fred sa ibang babae. Para sa kanyang sariling kapakanan at dahil na rin sa takot na magkaroon ng gulo, hindi na niya kinumpronta si Fred. At mula nun, wala na umano siyang pakialam sa asawa. Matapos ang pahayag ni Patricia, wala na siyang sinabi pa sa mga pulis. Kaya naman wala nang ibang nakuha pang impormasyon ang mga pulis. Dahil dito, binalikan na lang ng pulisya ang mga record ng telepono ni Patricia at nalaman nila na may iba pa itong kinakausap. Ang ibang taong ito ay ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang James Smith. Noon pa man ang magkapatid ay malapit na sa isa't isa at laging pinoprotektahan ni James ang nakababatang kapatid. Si James ay naninirahan sa Milwaukee, Wisconsin at walang criminal history ito. Dagdag pa sa nakuhang impormasyon at patungkol sa mga talaan ng telepono ni na James at Patricia, batay sa talaan, ito ay nagsisiwalat na ang kanilang mga telepono ay naka-off mula 10:30 ng gabi ng November 2, 2010 hanggang 7 ng umaga ng November 3, 2010, na kung saan ito ay hindi pangkaraniwan para sa dalawa. Dahil pareho silang madalas active sa kani-kanilang telepono, kahit pa ito ay abutin ng hanggang madaling araw. Kaya naman noong December 3, 2010, inimbitahan ng mga pulis si James. Noong una, sinabi niyang wala siyang impormasyon o alam tungkol sa krimen. Nagulat na lamang umano siya nang malaman niyang patay na si Fred. Habang kinakausap si James, sinuri din ng mga pulis ang sasakyan nito. Batay sa pagsisiyasat, walang anumang ebidensya na nakita sa loob ng truck maliban sa tumutulong langis sa sasakyan niya. Kung matatandaan, sa driveway ng bakanting bahay, may nakitang mantsa ng langis ang mga pulis. Kaya sila ay naniniwala na maaring may kinalaman si James sa pagpatay kay Fred. Dahil dito, pinagpatuloy nila ang pagtatanong kay James. Tinanong nila ito kung bakit nasa Cordova siya nung gabi ng pagpatay. Ayon sa unang sinabi ni James, siya ay pumunta doon para kumprontahin si Fred dahil sa pambababae nito at sa pananakit sa kanyang kapatid. Ngunit nang dumating si Fred, agad umano siyang inatake nito. At habang hawak umano siya ni Fred, siya ay tinutukan ng baril.
Gayunpaman, sa huli, umamin na rin si James sa mga pulis. Ayon sa kanya, nagkukwento si Patricia sa kanya patungkol sa pang-aabusong pisikal at mental ng asawa. Ang mas matindi pa dito, ng babae pa umano si Fred na lalong ikinaguho ng mundo ng kapatid. Patuloy niya sa salaysay na gagawin niya ang lahat para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Kaya naman nagmaneho siya ng 650 miles mula sa Milwaukee na dala ang kanyang baril. Nang makarating sa Cordova ng 3:30 a.m., hinintay niya si Fred na makauwi mula sa kanyang trabaho. Habang naghihintay, nagsuot siya ng isang maskara, isang sombrero at isang hood. Gayunpaman nang dumating si Fred, sinalubong siya ni James. Sa kabila ng paglalagay ng maskara at hood, nakilala pa rin siya ng kanyang bayaw. Kaya isang komprontasyon ang naganap. Hanggang sa 20 putok ang umalingaw-ngaw ng barilin ni James si Fred. Sa hindi inaasahan, natamaan sa pelvic area si James. Gayunpaman, isang pakikibaka pa rin ang naganap sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos, naglabas ng kutsilyo si Fred, ngunit naagaw ito ni James at pinagsasaksak niya ng maraming beses sa iba't ibang parte ng katawan ng bayaw. Matapos noon, hinampas ni James ng baril si Fred sa ulo hanggang sa bumagsak ito. Ngunit nakabawi ito at tumakbo papalayo. Habang tumatakas papalayo, kalaunan, bumagsak din si Fred sa gitna ng kalsada dahil sa tindi ng tamang natamo niya sa pakikibaka. Samantala, si James naman ay sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho papalayo sa lugar. Habang nagmamaneho, itinapon naman niya ang baril at kutsilyong ginamit sa isang ilog. Kaya dahil sa pag-amin noong December 2010, sina Patricia at James ay kinasuhan ng first-degree murder. Agad namang humingi ng abogado si Patricia at tumanggi siyang magsalita. Samantala, sumang-ayon si James na tumistigo laban kay Patricia at tinanggap ang isang deal na 13 taon na pagkakakulong sa bilangguan. Sa unang paglilitis kay Patricia, ay dineklara ito bilang isang mistrial nang hindi sumang-ayon ng hurado sa isang hatol. At sa pangalawang paglilitis, si Patricia at ang kanyang mga anak ay nagpatotoo na si Fred ay isang mapang-abuso sa pisikal at mental sa kanyang mga anak at asawa. Matapos ang pag-amin noong August 2013, binaba ang kaso ni Patricia bilang isang reckless homicide. Kaya siya ay sinentensyahan lang ng 8 taon na pagkakakulong na may posibilidad na makakuha ng parol, nasusundan ng 10 taong probasyon. Kasalukuyan, siya ay pinalaya mula sa bilangguan at nananatili sa probasyon. Samantala, noong September 18, 2018, sa edad na 54 na taong gulang, namatay naman si James habang nakakulong sa bilangguan. Gayunpaman, hindi nalaman ng publiko ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Susan Nicomedes from Hong Kong, Lizelle Del Carmen, Myra Manalo from Lipa City, Batangas, Mary Ann Ortiz and family from Lipa City, Batangas, C. Marcos from Baguio City, kasalukuyang nagtatrabaho sa UK, Minerva Concepcion at ang kanyang Millennials Zumba Group ng Buting Pasig, Integ Architect from Japan, at ang new subscriber na si Felix Tibon and family from Bonny Island, Nigeria. Sana po ay tama ang bikas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Frederick Jerome Matting Sr. Ako po si G. Maraming salamat.